Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Sana ay mapili niyo itong kwentong pinadala ko. Ipapasalamat ko talaga ito at ng aking pamangkin na matagal na rin nakikinig at nanonood sa iyo. Ang kwentong ito ay karanasan ko at ng aking pinsan. Nangyari ito kamakailan lang. At dapat sana ay noong nakaraang taon ko pa ito ibabahagi. Pero dahil sa abala sa eskwelahan ay wala na akong oras na ibahagi ito. Matagal na akong nakikinig sa iyo. 2022 pa. Naniniwala ako sa aswang, engkanto at iba pa. Dahil hindi na ito bago sa aking kinalakihang lugar. Madaming kwento ng mga matatanda. At meron na rin akong karanasan mula nung bata pa ako. Pero yung mga yun ay konting parinig at paramdam lamang. Ngayon lamang ako magbabahagi dahil kung noon ay puro pagpaparinig at pagpaparamdam lamang itong nangyari sa amin ng pinsan ko, ay nagdadala pa rin ng kilabot kapag naaalala ko noon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Denden. Palayo ko. 20 years old. Maputi akong babae. 5'2" ang tangkad. Brown ang buhok at sakto lang ang pangangatawan. Ang pinsan ko naman nakasama ko sa pangyaring ito. Si Ate Xiao Xiao. Palayo niya. 23 taong gulang. Morena. 5'3". Brown ng buhok at payat. Nakatira ako sa Iloilo. Sa may Villa Arevalo. Sa Visayas na kilala sa Pilipinas dahil sa mga kwento tungkol sa aswang. Noong nakaraang taon, burol ng tiyuhin ko. Kapatid ng nanay ko at tatay ng pinsan ko na kasama ko sa karanasang yon. Isinagawa itong burol na ito hindi sa bahay namin, kundi sa mother house namin sa isang subdivision sa Villa Arevalo. Hindi ko nasasabihin pa yung pangalan. Pasensya na rin kung medyo detalyado ko itong sasabihin kasi may mga pamangkin ako na nanonood din sa iyo palagi at gustong-gusto nilang ipadala ko ito sa iyo. Itong mother house namin ay simple lamang. Malapad pero hindi naka-second floor. Cream at green ang kulay. Ang gate at mga bintana kulay berde. Ang pader cream. Merong 3 kwarto. May isa nakatabi ng sala. Isa sa likod sa may kusina. Harap ng kapagkainan. At may maliit na extension sa gilid ng bahay. At doon namamalagi ang pamilya ng aking namatay na tiyuhin. May 2 banyo. Isang nasa sala at nasa likod. Pagpasok mo sa gate, kaagad na makikita mo ang bahay. May daanan sa gilid at natatabunan lamang ng isang kortina. At doon ay may poso sa gilid kung saan dyan naglalaba at naliligo ang aking pamilya. Malapad ang kusina at pagkainan kung saan naglalaro ang mga bata kapag kami ay kumakain. Sa sala inilagay ang kabaong ng tiyuhin ko. Kaya doon palagi ang mga bisita. Itong unang karanasan namin ay noong 5 araw na nung dumating ang kabaong ng aking tiyuhin. Hindi pa masyadong marami ang bisita dahil ang iba naming kapamilya. Nasa probinsya pa, kaya't kami-kami lamang ang naroroon. 5 araw na rin akong naroroon. Si Ate Xiao at ang isa ko pang pamangkin na lalaki na itago na lamang natin sa pamangalang MC. 16 na taong gulang. Ang nagbabantay at nagpupuyat hanggang umaga. Palagi kaming 3 lumalabas, Sir Seth. Mapaumaga man nung gabay gawa ng kami ang maaasahan sa pagbili ng kung ano-ano. Na kahit medyo may kalayuan pa, ayos lang. Dahil nga may motor naman kaya't walang problema. May tiyanggi kasing kahit 3:00 na ng umaga ay bukas pa din. Gawa ng suki ito ng mga umiinom sa lugar namin. Sa 5 araw na ito, wala akong naging problema. Gawa ng matagal na rin namin itong ginagawa. Hindi kami natatakot lumabas gawa ng kinalakihan naman namin ang lugar na yon. Ano pa nga bang katatakutan namin, di ba? Pwera na lamang sa mga masasamang tao na pwedeng humold up o mga umiinom na manyak. Bukod doon ay wala na kaming kinatatakutan pa kung lalabas sa gabi. Sa araw na yun sa umaga,
Ang ginagawa namin ay pag-aasikaso sa bahay. Nagluluto ng pagkain, bumibili ng mga ingredients sa tindahan, magsilbi ng pagkain sa nananalangin sa patay. Pagkasapit ng 6:00 ay doon may mga bumibisita na naglalaro ng baraha, mahjong, bingo at kung ano pang kasama na din ang mga pinsan at mga kapatid ko. Den, Xiao, bigyan niyo na nga ng pagkain ng mga naglalaro. Sabi ng aking mama noon. Sige po, tita. Sagot naman ni Ate Xiao at siya namang pagtulong ko sa kanya. MC, mag-igib ka doon ng tubig para sa CR dahil may mga bisita na gagamit. Umuo naman si MC noon. Pagkatapos namin mag-serve ng pagkain at paggawa ng gawain ay siya namang pag-aya ng aking mga pinsan na magbingo. Sa 5 araw na yon, palaging hanggang 10:00 o 11:00 lamang ang pagsasaya namin dahil hindi naman masyadong marami ang mga bumibisita. Inaya ko si Ate Xiao noon na bumili ng chichirya sa labas dahil nanalo ako sa bingo ng ilang beses. Sinabi niya namang sandali lang gawa na kukunin niya muna yung cellphone niya. Inaya ko na rin ang pamangkin namin na si MC kong sasama. Pero ayon sa kanya, hindi na daw muna. Ito yung unang araw na hindi kami tatlo magkasamang lumabas simula ng burol. Wala naman kaming inisip na kung ano gawa ng wala nga kaming kinatatakutan at panatag ang nararamdaman namin. Inaya ko na si ate na umalis na. Sakto namang paglabas namin ng bahay, tumawag ang nobyo ko at nag-video call kami. Hindi naman ito bago dahil nga busy ako sa burol at dito na lamang kami nagkakausap kaya madalas ay naka-on lang itong call kahit may ginagawa ako. Nung gabing yun, patay lahat ng streetlight sa subdivision. Sobrang dilim ng daan. Sa hindi malamang dahilan. Pero sa parte ng bahay namin na hindi naman masyadong madilim gawa ng malakas yung ilaw sa amin dahil may burol. Nung panahon na yun ay may 2 ding nakaburol sa kabilang block pero malayo na ito sa amin. Hindi naman namin iniisipan ng kung ano ang pagkapatay ng streetlight gawa ng may aayusin lang sa kuryente. Naglalakad kaming 2 na nakakapit ang kamay niya sa braso ko. Nagsiselfone si Ate Xiao habang naglalakad. Habang ako ay nakadiretso ang titig sa daan dahil nga dumidilim na habang lumalayo sa bahay noon. Hawak ko din yung cellphone ko na naka-video call sa boyfriend ko at nakatapat lang ito sa akin. Sa parting nilalakaran namin ay merong palikuan na sobrang dilim. Papunta ito sa gym ng subdivision. Itong lugar na ito, matagal nang pinagkikwentuhan na may taglugar. Haunted kumbaga. Hindi ito tinatagalan ng streetlight kahit anong kabit nila. Nasisira kaagad ito sa hindi malamang dahilan. Kaya parati itong madilim. Marami na rin ang mga nakakakita ng mga bata, babae, tikbalang at kung ano-ano pa sa tadaanan ito. Ganon din ang gym, Sir Seth. Bago pa kasi itong ipatayo ay maniit na plaza ito na siyang sinasabing haunted din. Sa aming taga dito naman ay hindi na kami natatakot gawa ng sanay na kami at hindi na sinasaisip pa. Nung lumiko na kami sa daanang ito, dumiretso kaagad ang tingin ko sa may gym. Sobrang dilim. Wala akong masyadong makita. Pero may naaaninag ang mata ko. May figura ng taong tumatayo sa harap ng gym. Pero para lamang itong anino. Tinawag ko naman si Ate Xiao na siyang abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Te, tingnan mo, may tao. Sabi ko kay Ate Xiao at kinakalabit siya gamit ang braso ko noon. Tumingin naman siya sa daan pero nagtaka ako sa sinagot niya. Wala naman na. Tiningnan ko muli ang gym. Meron talagang nakatayo nun. Sa isipan ko baka hold-upper o nakainom na may masamang balak. Hindi te, meron talaga. Ayun o sa may gate ng gym. Pilit ko sa kanya. Tiningnan niya muli ito pero umiling siya at nagsabi na wala talaga. Pinilit ko pang ituro sa kanya
na may nakikita talaga akong nakatayo sa harap ng gym noon. Sinabihan ako ni Ate Shaw na huwag siyang takutin, na huwag siyang pagtripan noon. Palagi ko kasi siyang pinagtitripan kaya ayaw niya maniwala nito. Tiningnan ko muli yung gate ng gym. Wala na akong makitang figura. Sabi ko sa isipan ko, baka guni-guni ko lang. Nagpasya na ulit kaming maglakad. Si ate ay nagpatuloy sa pagsustroll sa kanyang cellphone, habang ako naman ay paminsan-minsang sumasagot sa tanong ng boyfriend ko. Kapag nasa gym ka na, Sir Seth, ay may kaliwa o kanan na daanan. Yung kaliwang parte ay papuntang labasan na ng subdivision pero malayo pa yung gate. Sa kanan naman ay paikot sa likod ng subdivision. Dahil wala si MC, wala kaming motor na dala. Sa loob ng subdivision na lamang kami bibili ng chichirya nun. Pero ayun nga, medyo malapit ito sa gate ng subdivision kaya malayo pa ang lalakarin namin. Nang malapit na kaming makalabas sa daanan na yon ay wala kaming nakitang tao na palabas. Kaming dalawa lang. Gabi na rin kasi tapos patay pa lahat ng street light. Sino pa yung lalabas nun, di ba? Nagtatawanan kaming dalawa ni Ate Shaw. Nang makalabas na kami sa daanan yon ay liliko na sana sa kaliwa. Pero bigla kaming natigilan. Nang lumingon kami sa may kanan, ay may matandang babae kaming nakitang nakatayo sa may harap ng gym. Sa may parteng maraming puno at napakadilim. Medyo malapit ito sa amin. Pero bakit hindi namin siya nakita kanina nung palabas? Imposibleng hindi siya namin makita nun. Nakasuot ito ng parang dress na hanggang tuhod na nakaputi. Sobrang tingkad nun, na kahit napakadilim ay nagliliwanag talaga yung damit. Alam mo yung parang kumikinang na diamond. Yung buhok niya maiksi, mataas lamang ng konti sa balikat niya, at maitim. Ang nakapagtataka, yung mukha niya, hindi namin makita. Parang nakablur o parang anino pero yung mata niya, Sir Seth, nang lilisik nun. Mapupula at dilat na dilat. Alam na alam namin na nakatingin siya sa amin nun. Hindi namin alam kung bakit biglang bumingat yung hangin. Napakahirap huminga. Para kang nakalunok ng usok na sobrang hirap kumuha ng hangin. Biglang lumamig ng sobra. Nanindig yung balahibo namin. Nakaramdam ako ng takot. Bago ito sa akin, hindi ako matatakotin. Hindi ako mabilis kilabutan. Hindi pa ako nakaramdam ng mabigat na simoy ng hangin na parang hindi ako makahinga. Natakot ako ng sobra dahil hindi ko alam kung bakit ito'y nararamdaman ko nun. Nanindig yung balahibo ko at nagpanik ako bigla. Napakapit ng mahigpit si Ate Shaw sa akin na siyang nakapagalaw sa akin nun. Lumingon ako pabalik sa kaliwa at pinilit na maglakad kahit nanginginig ang tuhod naming dalawa. Walang tao kanina, pero bakit biglang nandyan siya? Pabulong na tanong ni Ate sa akin nun. Ramdam ko ang panlalamig niya. Hindi ko alam, te. Nabigla din ako. Nanginginig na sagot ko. Nakatingin din siya sa atin nung paglabas na. Sabi niya, na siyang kinalingon ulit namin sa kanya. Doon ay sobrang kumalabog yung dibdib namin. Pagkakita namin sa kanya ay naglalakad kami pakaliwa nun. Sinusundan niya rin kami ng tingin habang lumiliko. Talagang sabay na tumatagilid yung ulo niya sa daan ng tinatahak namin. At hindi niya pinuputol yung tingin niyang nakakakilabot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naunahan ako ng takot. Nakataas ang balahibo namin dahil alam na alam at ramdam na ramdam namin na sinusundan niya kami ng tingin. Kahit sobrang hirap maglakad ay pinilit ko pa rin. Si Ate Shaw, lumalalim na rin ang hinga niya. Naglakad lamang kami at naglakad hanggang sa medyo nakalayo na kami. Nakita ko din sa orasan ng cellphone ko na 11:00 na ng gabi. Nagtatanong din sa akin ang boyfriend ko kung ano ang nangyari.
pero hindi ko siya masagot-sagot. Alas 11 na ng gabi. Anong ginagawa niya doon? Pabulong na tanong ko kay Ate Syo. Hindi pa siya gumagalaw. Nakatayo lang siya doon sa may taniman. Iba na yung pakiramdam ko. Sabi niya. Alam ko na din kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman bago sa akin ang mga malaing ginhawa o mga gaya ng aswang. Naisip ko na itanong sa boyfriend ko kung may nakikita ba siya. At sabay na itinaas ang cellphone ko para makita niya kung anong meron sa likuran namin. Dahil hindi pa naman kami masyadong nakakalayo. Sagot niya. Wala umano. Nagkatinginan kami ni ate at binilisan ang lakad sa sobrang takot. Paano yon? Wala siyang makita sobrang tingkad ng damit ng matandang babae na yon. Nakalayo na kami, Sir Seth. Lingunin ulit natin kung nakatingin pa rin siya. Tanong ko kay ate at nilingon ulit namin ito. Dumoble yung kabang naramdaman namin nang makita na kahit nakalayo na kami, ay hindi pa rin talaga siya gumagalaw sa pwesto niya. Nakatingin lang talaga sa amin ito na masakit. Nakatingin sa bawat galaw namin. Din, tumakbo na lang tayo. Sabi sa akin ni ate sa sobrang takot. Naisip ko naman na kapag gagawin namin yun ay malalaman na talaga niya na sobrang takot kami sa kanya. Hindi ko alam pero kahit na takot na ako at hindi makahinga, pinanatag ko ang loob ko noon. Wag, maglakad ka lang. Baka lumakas ang loob niya at kung ano pa yung gawin sa atin. Sabi ko sa kanya. Nanalangin naman ako sa isipan ko. Halos lahat ng santo ay tinawag ko na. At nag-iisip ako kung ano ang gagawin namin noon. Tinibayan ko ang loob ko kahit nagpapanik na ako at nananalangin na lang. Sobrang layo na namin sa gym. Sobrang dilim pa rin pero kahit gano'n ay hindi kami tumigil sa paglalakad. Tingnan ulit natin. Malayo na tayo. Imposibleng nakatingin pa rin siya. Sabi ko kay Ate Syo. Nilingon ulit niya ito at bigla namang nandilat ang mata niya. Sa kadali-daling binalik ang tingin sa akin. Nakatingin pa rin siya. Hindi talaga siya gumagalaw sa pwesto niya. Nakasunod sa atin. Nagpapanik na sabi ni Ate Syo na siyang nakapagkaba ulit sa akin noon. Sa puntong ito ay nakaabot na kami sa tiyangge na bibilan namin. Na sa pagkakataong yon, walang tao. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Iniisip ko na rin paano kami makakabalik sa bahay ng buhay. Tumambay lamang kami sa tiyangge ng ilang minuto. Yung boyfriend ko, in-handcall ko sa sobrang kaba at pilit na tinatawagan ng mga pinsan ko at nanay ko pero lahat sila hindi sumasagot. Napakalayo na namin sa gym pero nung nilingon ko siya, nakatingin pa rin talaga siya sa amin. Kahit na hindi ko na siya masyadong maaninag. Nagpapanik na rin si ate at sinasabing tumakbo na lamang kami pabalik. Nung oras na yun ay wala na akong pag-asa kasi walang sumasagot at talagang gabi na. Madilim pa yung gabi. Nanalangin na lamang talaga ako na sana'y huwag kaming pabayaan ni Lord. Sa gulat ko, may dumaang motorsiklo. May dalawang lalaki na nakasakay dito. Nakakagulat gawa ng sobrang dilim ng paligid Nag-uusap yung dalawang lalaki at nakatapat ang ilaw ng motor sa daan. Saktong nakatapat yung ilaw sa pwesto ng gym kung saan nakatayo ang babaeng yon. Nang makadaan na yung dalawang lalaki sa pwesto nito, biglang nawala yung matanda. Parang ang hindi ito nakita ng dalawang lalaki kasi malakas pa rin yung pagpapaandar nito sa motor kahit may tao na sa tapat nila. Nagulat kami nun. Bakit nawala yung matanda? Magpaganon pa man ay nabunutan kami ng tinik. Babalik ba tayo? Baka biglang nandyan naman ulit Sabi ko kay ate. Wala naman tayong choice. Balikan natin. Hindi ko alam kung ano pa yung pumasok sa isip namin kung bakit nagpasya pa kaming bumalik. Kahit yun na ang nangyari ay bumalik kami ni ate sa daan para makauwi nun. Sobrang bagal ng paglalakad namin at minamatyaga ng paligid.
Nang makarating ulit kami sa gym, mahigpit na paghawak kamay at pagdadasal ang ginagawa ko sa isipan ko. Habang papaliko naman ulit sa iskinita, hindi ko inalis ang mga mata ko sa pwesto ng matanda kanina. Baka biglang lumitaw Para kaming tumakbo sa isang marathon nang makauwi sa mother house. Sobrang bilis ng tibok ng puso namin. Agad-agad namin itong sinabi sa ina ko at tiya. Diyos por santo, kaya dapat hindi kayo lumabas ng ganitong gabi na. Wala pa kayong kasamang lalaki. Paggalit na sabi ni Mama. Buti hindi kayo inatake. Kilala na yung aswang dito sa subdivision noon pa lang. Nanunumog yan ang tao, Diyos ko. Sabat ng tiya ko. Doon namin nalaman na matagal na palang may bantog na aswang sa subdivision na ito. Dalaga pa lamang ang aking ina. Hindi daw nila alam kung siya pa rin ba yan o kapamilya niya na. Marami na rin daw siyang pinakitaan sa aming pamilya. Hindi umano siya mahuli-huli ng mga tao kung sino man siya o sila. Meron ding kwento na isang palaboy dyan sa subdivision ay namatay dahil sa inaswang. Gayunpaman, ilang araw din kaming hindi nagpagabi at gumala nun. Hanggang sa nilibing na si Tio. At dahil maraming gastusin na nagkaroon ng sagutan sa bahay, lumabas kami ni ate at tumambay sa gate ng kapitbahay. Ito yung palagi namin ginagawa kapag merong sagutan sa bahay gawa ng sagutan ito ng mga matatanda at kami mga bata pa. 10:00 pa lamang ito ng gabi. Nawala na rin sa isipan namin yung nangyari kasi nga sa mga nangyari din buong araw. Tinanong ako ni ate siya kung gusto ko mag-ikot-ikot. Umuo ako nun. Naglibot-libot kami sa subdivision. Nagkakwentuhan ng kung ano-ano man. Madilim na rin at hindi namin masyadong dinadaanan yung gym gawa ng sa likuran kami naglibot-libot na parte na ron. Mga nakatatlong balik na kami at iikot na naman sana kami palikod ng tik, 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 tik. Bigla kaming nakatingin ng dalawa ni Ate Xiao. Hinayaan muna namin pero binagalan namin ang paglalakad nun. Narinig mo yon? Oo. Sagot ko sa kanya. Tara, balik na tayo. Hayaan niya. Tara. Hindi namin pinahalata na may naririnig kami at nagpasyang bumalik na nang hindi nagmamadali. Binantayan talaga tayo Kinumpirma siguro na tayong dalawa lang yung umiikot. Doon natapos ang aming karanasan, Sir Seth. Sa susunod kung merong oras ay isusulat ko sa aking ikalawang karanasan dahil kinukulit ako ng aking mga pamangkin na ipadala ito sa iyo. Salamat po. Tandaan na kahit nasa subdivision pala, naroroon pa rin sila.